Ito po yung lingkod na si Brother Ariel Guevara. Nagbabati po sa inyo ng isang magandang gabi. Ito po muli ang inyong Apostolic Back to the Bible. Ay nagpapasalamat po sa ating mga viewers at babati po sa inyo lahat ng isang magandang gabi. Pinabati rin po natin ang ating mga kapatid dito po sa Kaibiga. Nagbati sa pangunan ng ating Pastor Jeff Aspe at sa kanyang may bahay. At kaya din nagpapasalamat din tayo kay Pastor Pahomen na siya po ay nakipedicate po sa akin at nakapagturo po siya. Malayo po ang kanyang ministry at ang kanyang pamilya. Pinabati rin natin ang ating mga kapatigan sa Bulacan, kay Brother Raymond Resurrection at sa kanyang may bahay, kay Brother Jose Mercado, Sir Jenny Puertes. Pinabati po natin sila at isang magandang gabi. Pinabati rin po natin ang Family One, Family Bayon, Family Durumal, isang magandang gabi. At hindi pinabati rin natin ating kapatid dyan sa Bulacan, si Sister Arlene Guevara, Sister Ariela dyan sa Dubai, kay Brother Aaron Guevara, sa lahat po na ating mga kaibigan na patuloy po sumusubaybay sa Apostolic Back to the Bible. So, bigyan po natin pagkakataon ng ating Pastor Jeff upang siya po ay makapagpapay. Praise God. Amen. Maraming salamat muli, Pastor Riste. Purihin ng Diyos sa iyong buhay. At isang araw ay baka soon, mga kapatid, ay magkakasama tayo ulit. Salamat kung bumabati tayo sa kabuuan ng lahat ng mga nakikinig sa Apostolic Back to the Bible. Muli po, mag-aaral tayo ng salita ng Diyos at tuloy-tuloy po natin itong pag-aralan, ang pagka-Diyos po. No? Ito po ang Godhead ng ating pag-aaralan. So, abangan niyo po. Hallelujah. Balik ko na po sa kay Brother Adrian. Amen. At muli batiin din natin yung mga taga-Cavite. Siyempre, yung pamilya ni Pastor Jeff, ni Brother Joel Aspe, at sa kanyang may bahay, at sa kanyang tatay dyan sa Cavite. So, Hallelujah. po sa inyo dyan sa Cavite. At nagpalain po kayo ng ating Panginoon Diyos. At ilista po natin yung mga talata upang ito po ay ating mapag-aralan mga kaibigan at sa ating mga kapatid. Napag-aalaga po mga kaibigan na ating po mapag-aralan ang bawat talata at mga versikulo na ibigay po natin sa inyo. Suriin niyo po kung ito ba ay nakasulat sa Biblia, pwede niyo po kami tingnan habang nabasa po natin ang Biblia ay pwede rin po kayo magbukas ng Biblia para makita niyo po na kung ito ba ay nakasulat sa inyo. So, pagpalain po tayo ng ating Panginoon Diyos at tayo po ay mag-umpisa na po mga kaibigan sa ating. At muli po mga kaibigan, nang nakaraan po ay tinalakay po natin ang tungkol po sa pagkakilala sa iisang Diyos na tunay at hindi sa ating Panginoong Kristo. At nagpapasalamat kami mga kaibigan sa ating mga viewers na patuloy po na si-share, nag-like ng video ito upang makaabot po sa inyo yung mga aral na mula sa pananampalataya at ang tamang pagkakilala po sa nag-iisang Diyos na tunay at sa ating Panginoong Kristo. Yes. So naniniwala po kami mga kaibigan na meron lamang pong nag-iisang Diyos. At ang Diyos na ito na nag-iisa ay ito po ay tumutukoy po sa ating Diyos na tinatawag po nating Ama. Ito po ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Yes. So yung Amen. Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, mga kaibigan, ito po ang tunay na Diyos na nag-iisa na ipinakikilala po ng ating Panginoong Jesucristo doon po sa 1:17 at ang versikulo po ay 3. Lagi po nating binabasa, sabi doon, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay si Jesucristo. Ang buhay na walang hanggan pala mga kaibigan ay yung makilala mo yung nag-iisang Diyos na tunay, mga kaibigan. Pag nakilala po natin ang nag-iisang Diyos na tunay, ito po yung buhay na walang hanggan. Matatamo po natin ang buhay na walang hanggan pagka ating po makikilala ang iisang Diyos na tunay na ito. At makikilala po natin ang iisang Diyos na tunay sa pamamagitan po ng kanyang anak na ating Panginoong Jesucristo, yes, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid. Sapagkat ang layunin po ng anak, kaya po siya sinugo rito sa libutan,
upang ipakilala po sa atin ang nag-iisang Diyos sa tunay. Dahil pagbaba po rito ng ating Panginoong Kristo, nang siya po'y naparito sa sanlibutan, ay marami pong mga Diyos-Diyusan dito, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya nga, ito rin ang pagpapahayag ng ating Apostol Pablo. Tignan po natin sa unang Korinto, sa 8, at ang bersikulo po ay 5. Ano ang pahayag ng ating Apostol Pablo? Sapagkat, bagaman mayroong mga tinatawag na mga Diyos, maging sa langit o maging sa lupa, gaya ng may maraming mga Diyos at maraming mga Panginoon. So sa panahon pa lang po ni Apostol Pablo, marami ng mga tinatawag na mga Diyos at mga Panginoon, maging sa langit o maging sa lupa, marami pong tinatawag na mga Diyos. Ngunit, pag tinignan po natin sa versikulo 6, ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama, na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay at tayo'y sa Kanya, at isa lamang Panginoong si Jesucristo. Nasa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay at tayo'y sa pamamagitan niya. Doon mga kaibigan, may mga tinatawag na mga Diyos sa langit, maging sa lupa, ngunit sa ganang atin, sabi ni Apostol Pablo, sa mga naniniwala, mga kaibigan, sa mga believers sa panahon ni Pablo, may isang Diyos lamang. Ito ay walang iba, kundi ang Ama. Amen. At isa lamang Panginoong Kristo, nasa pamamagitan niya, ginawa ang lahat ng bagay, at tayo'y sa pamamagitan niya. Yes. Yan po ang pagpapahayag ng banal na kasulatan, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid. So, Amen. bigyan po natin ng panahon ang ating Pastor Jeff. Yes, mga kapatid, ang Ama na ito, mga kapatid, ay ito po ang nagbibigay ng karunungan. Ang Ama na ito, ay ito po yung Espiritu. Mababasa natin yan sa 1:17 ng Episo. Yan po ang Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Na yan ang sinasabi ni Brother Aljon na siyang isang tunay na Diyos. Basahin natin, Brother Aljon. Upang ipagkaloob sa inyo ng Diyos ng ating Panginoong Jesucristo, Yes. ng Ama ng kaluwalhatian, ang Espiritu ng karunungan at ng pahayag sa pagkakilala sa Kanya. Yes, no? So, sumasampalataya po kami ng isang tunay na Diyos. Yan ang Ama. Ang Ama ng ating Panginoong Jesucristo na ating nababasa. Ngayon, ang Panginoong Jesucristo, sino ba ang nagkaloob sa Kanya bilang anak? Sarili niya ba o sabi sa mga gawa sa 13:23, Brother Aljon? Maigi, basahin po natin no, sa Gawa 13 at ang bersikulo po ay 23. Yes. Na pinapahayag doon na may pinagkaloob. Yes. Pakinggan po natin sa 13:23. Sa binhi ng taong ito, ito'y tumutukoy kay David. Yes. Ayon sa pangako, ang Diyos ay nagkaloob ng isang tagapagligtas Sino yan? na si Jesus. Ang Ama ba, pinagkaloob niya ang kanyang sarili o yung anak niya ang kanyang ipinagkaloob, Brother Aljon? Maliwanag ito na mula sa binhi ni David, Yes. mula sa taong ito, Yes. ayon sa pangako, ang Diyos ay nagkaloob. Yung nag-iisang Diyos na yun ang nagkaloob, Brother Aljon. Opo, yun ang nagkaloob, mga kaibigan, mga kapatid. Yes. Hindi niya ikinaloob yung sarili niya. Yes. Amen. Kundi siya ay nagkaloob Nang ng isang tagapagligtas. At makikita natin, Yes. ang tagapagligtas ito ay nilinaw na ito ay si Jesus. at siya din ang nagpakilala diyan sa nagkaloob. Apo, Yes. siya ang nagpakilala na itong kanyang ipinagkaloob. Sino ba itong ipinagkaloob Yes. na Amen. nag-iisang Diyos, mga kaibigan? Tignan po natin, sino ba ang pinagkaloob po sa atin ng isang Diyos na ito? Madalas natin nababasa, Yes. yung 1:3-16, Yes. na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa limutan na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na wala hanggan. Yes. So, meron siyang ibinigay. Yes. Amen. At ang ibinigay niya, mga kaibigan, ito po yung kanyang anak. So, pwede ko bang sabihin, Brother Aljon, na yung ipinagkaloob ng Ama ay Diyos Anak? Ay hindi po pwede, mga kaibigan, kasi kung ang pinaloob ng Ama, ito po ay Diyos Ama, Oh.
at yung anak na ito na Diyos anak, Yes. tatawag din siya sa Diyos Ama, Yes. magiging dalawa ang Diyos. Okay? So may problema ba kung dalawa ang Diyos? Magkakaroon po ng problema, mga kaibigan, kung dalawa po ang ating Diyos, sapagkat hindi po natin siya may ibig ng buong puso, buong lakas, at buong kaluluwa. Okay? Mahihirapan tayong ibigin ng dalawang Diyos. Amen. So, kaya, pinapahayag ng Biblia, kasi pagka dalawa po ang ating Diyos, mga kaibigan, Yes. ano ang pahayag dito ni Mateo sa 6, at ang bersikulo po ay 24 ng Mateo. Tingnan po natin. Sino man hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, at kaya'y magtatapat siya sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. So, inalimbawa ng ating Panginoong Kristo Yes. na hindi po tayo makakapaglingkod sa dalawang Panginoon. Amen. Katunayan nga, mga kaibigan, yung isa pangalang Panginoon, halos hindi pa masunod ng 100% na pagsunod. Yes. Amen. Kung gagawin pa natin dalawa ang Panginoon, napakahirap ito, mga kaibigan, sa ating mga kapatid. At pinakikilala lang ng banal na kasulatan na iisa lang ang Diyos, iisa lang ang Panginoon, Yes. ayon sa pagpapakilala ng ating Panginoong Kristo sa Marcos 12, at ang bersikulo po ay 28 hanggang 29. Tingnan po natin. At lumapit ang isa sa mga eskriba at nakarinig ng kanilang pagkatalo. At palibasay na lamang mabuti ang pagkasagot niya sa kanila, ay tinanong siya, ano baga ang pangulong utos sa lahat? Sa 29, sumagot si Jesus, ang pangulo ay pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay iisa. Yes, amen. Maliwanag ito, mga kaibigan, na pinakikilala ng ating Panginoong Kristo na ang ating Panginoong Diyos ay Panginoon na iisa. Yes. Amen. At pinapasamba niya ba yun, Brother Aldo? Opo, mga kaibigan, yung pinakikilala ng Diyos ay ito po ay kanyang pinapasamba. Kailangan yung Diyos na pinakikilala ni Kristo, Hallelujah. isambahin ito sa Yes. Espiritu Yes. at sa katotohanan. Pakinggan po natin sa aklat ng 1:4 at ang bersikulo po ay 24. Ano ang pahayag po ng ating Panginoong Kristo nang kausap niya po yung isang babaeng Samaritana? Ito po ang pahayag ng Panginoong Kristo. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga nasa Kanya ay nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Yung Okay. pagsamba pala, Pastor, Yes. nauukol ito sa Diyos na Espiritu. Amen. Kaya po, mga kaibigan, pinapatunayan ng Biblia na hindi ka talaga pwede sumamba sa Diyos na dual nature o kaya Diyos na tao. Hindi Yes. po pwede. Pinapasamba tayo sa Diyos na Espiritu, mga kaibigan. Anong klaseng Diyos to na Espiritu? Kasi kailangan natin, mga kaibigan, kung anong klaseng Diyos na Espiritu yung ating sinasamba, mga Yes, kaibigan, at sa ating mga kapatid. Pinapahayag ng ating Apostol Pablo dito po sa aklat ng Pilipos, ano ang pagpapahayag ng ating Apostol Pablo sa mga bagay ni ito, mga kaibigan at mga kapatid? Sa Pilipos 3, at ang bersikulo po ay 3, tignan po natin. Sapagkat tayo ang pagtutuli na nagsisisamba sa Espiritu ng Diyos na nangagmamapuri kay Kristo Jesus at walang anumang pagkakatiwala sa laman. Doon Yes. pala tayo sumasamba Amen. sa Espiritu ng Diyos. Amen. No? Kasi ang Diyos po, mga kaibigan, ang Diyos ay Espiritu. Hindi po tayo pwedeng sumamba sa Diyos na hindi Espiritu. Yes. Amen. Kasi ito ina-address, mga kaibigan. Ngayon po, kung ang Diyos po ay meron pong dalawang kalikasan, ay yan po ay sa katayuan ni Kristo. Kung ang Diyos po ay yan po si Kristo na nagkatawang tao, bakit may pinakikilala pa Mhm. si Kristo na Diyos na Espiritu? Yes. Isa na pala yun na nahayag sa laman. Amen. At saka yung pangalawang tanong, Brother Rajon, ang ating mga magulang, simula kay Adan,
ang Diyos na sinamba nila hanggang doon sa, masasabi natin na hanggang sa kay Juan, ang Diyos ba na sinasamba nila? O kaya yung Diyos ba ng Old Testament? May dual nature. Wala po yung dalawang kalikasan, mga kaibigan. So, sino may pasimuno ng dual nature? Ito, mga kaibigan, mga oneness na nagpasimuno na ito. Yes. Yung dual nature. Papayag ba tayo? Mga kaibigan, kaya nga tayo, lagi natin pinapangaral sa FB Live na ang Diyos po ay walang dalawang kalikasan. Yes. O kaya walang dalawang dual nature, mga kaibigan. At kasi ang Diyos ng Israel, yan din po ang Diyos ng mga hintil. Yes. Hindi pwede na ang Diyos ng Israel Dual. may dual nature. O kaya yung Diyos ng mga hintil may dual nature, Sa Israel. tapos yung Diyos ng Israel walang dual nature. Yes. Lalabas na nagbago ang Diyos natin. Nagbabago-bago. O, nagbago ng anyo ang Diyos. Kasi nga, ang Diyos ng mga Hudyo, ito rin po ang Diyos ng mga hintil. Yes. Maigi, basahin natin sa 3 ng Roma. Ano ang paayag ng banal na kasulatan sa 3:29? Tingnan po natin. O ang Diyos baga ay Diyos ng mga Hudyo lamang? Hindi baga siya ang Diyos din ng mga hintil? Oo, ng mga hintil din naman, kung gayon nga na iisa ang Diyos. At kanyang aariing ganap ang pagtutuli sa pamamagitan ng panampalataya at ang hindi pagtutuli sa pamamagitan ng pananampalataya. Malinaw, mga kaibigan, na ang Diyos ng mga Hudyo ay siya ding Diyos ng mga hintil at iisa lang po ito, mga kaibigan. Kung ang Diyos po ng mga Hudyo ay hindi nagbago, Yes. ang Diyos din ng mga hintil ay hindi rin nagbago. Kaya nga, mayroong pagpapahayag sa banal na kasulatan. Amen. Sa Old Testament, ang Diyos hindi po nagbago. Yes. Sa New Testament, ang Diyos din ay hindi nagbabago. Amen. Meron pong mga pahayag, mga kaibigan. Tignan po natin sa aklat po ng Malakay, sa 3 at ang versikulo po ay 6. Hindi po nagkontrahan yung Old Testament Yes. sa New Testament doon sa pagkakilala sa Diyos na hindi nagbabago. Amen. Tingnan po natin. Sapagkat ako ang Panginoon ay hindi nababago. Kaya't kayo o mga anak na lalaki ni Jacob ay hindi nangauubos. So maliwanag sa 3:6 ng Malakay, ang Diyos ay hindi nagbabago. Tingnan po natin, mga kaibigan, dito po sa Santiago 1:17, ito po ay saop na po rito ang mga hintil. Tingnan niyo po. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buwas sa itaas na bumababa mula sa ama ng mga ilaw na walang pagbabago ni kahit anino man ng pag-iiba. Yes. Okay? Kahit ano ng pag-iiba, hindi pwede itong magbago, mga kaibigan at mga kapatid. Kung meron dual nature ang Diyos ng mga hintil, baka ibang Diyos ang Diyos ng mga hintil Yes. doon sa Diyos ng mga Hudyo. Yes. Kung ang Trinity ay may 3-in-1, itong mga 1 is 2-in-1. Meron silang 2-in-1, no? Yes. Yung Hallelujah. ama, siya rin ang anak. Ayun Kahit po. balibalik na rin natin, Yes. yung anak, siya yung ama siya yung anak. So kung tatanungin kita, Brother Aljon, dahil dati ka namang oneness, di ba? Si Kristo ba, sarili niya ang ama? Hindi, Ama niya ba sarili niya? hindi pwede, mga kaibigan, kasi si Kristo, mga kaibigan, Oh. kung si Kristo po ay siya na po ang ama, Hmm. hindi na siya tatawag ng ama. Hmm. Kasi siya na yun eh. Sabi nila, wala naman daw imposible sa Diyos. Ay, yung mga kaibigan, mga kapatid, kung wala mang imposible sa Diyos, mga gawa ng Diyos, ang lahat ng mga bagay, tama po yan. Wala pong imposible at walang mahirap sa Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Pero, ang pinatutungkol po natin ay tungkol po sa ating Panginoong Yes. Kristo. Ang tanong, mga kaibigan, sino bang mga apostol na tumawag kay Kristo na Ama? Wala tayong mabasa sa Bible na si Kristo ay tinawag na Ama. Yes. O kaya, mga kaibigan, tinawag ni Kristo na Ama ang kanyang sarili. Kung si Kristo na po ang Ama, hindi na po siya tatawag sa Ama. So magkakaproblema doon sa Pilipos 2:9 hanggang 11. Magkakaroon na problema, mga kaibigan. Paano siya mag-subject? Maigi, basahin natin Sige. sa Pilipos 2. 9 hanggang 11. Maigi, basahin po natin, mga kaibigan. Sa Pilipos 2:9 hanggang 11, kaya siya naman ay pinakadakila ng Diyos
at siya'y binigyan ng pangalang dalong sa lahat ng pangalan. Sarili niya ba nagbigay? May nagbigay. Okay. Upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod ng nangasa langit Hmm. at nangasa ibabaw ng lupa at nangasa ilalim ng lupa. At upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Kita mo? Kung maliwanag ito mga kaibigan, may nagbigay ng pangalan. Yes. At ang nagbigay ng pangalan mga kaibigan, hindi mismo si yung anak. Yes. At nagpadakila. May nagpadakila sa kanya. At nagpadakila sa kanya ay walang iba kundi ang Ama, mga Yes, kaibigan amen. at mga kapatid. Ganyan din ang pagpapahayag ng mga apostol tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Pakinggan niyo po sa aklat ng Gawa 5:30. Pakinggan niyo po. Ibinangon ng Diyos ng ating mga magulang si Jesus na siya ninyong pinatay, na ipinitin sa isang punong kahoy. Siya'y pinadakila ng Diyos ng kanyang kanang kamay upang maging prinsipe at tagapagligtas, upang magbigay ng pagsisisi sa Israel Yes. Amen. at kapatawaran ng mga kasalanan. Hallelujah. Maliwanag na itong si Jesus na binuhay ng Diyos, mga kaibigan, si Jesus na ibinangon ng Diyos ng ating mga magulang, siya'y pinadaila ng Diyos ng kanyang kanang kamay upang maging prinsipe at tagapagligtas. May nagpadakila sa kanya Yes, amen. upang siya'y maging prinsipe at tagapagligtas. May bumuhay sa kanya. Opo, mga kaibigan. So maliwanag po yan na merong bumuhay sa ating Panginoong Jesucristo. Sino ba ang bumuhay sa ating Panginoong Jesucristo? Sarili ba ni Kristo? Binuhay niya? Tignan po natin ang pagpapahayag po ng ating Apostol Pablo sa Efeso 1 at ang versikulo po mga kaibigan ay 3. Ito po ang sabi. Yes. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo na siyang nagpala sa atin sa bawat magpapalang ukol sa Espiritu na sa sangkalangitan kay Kristo. Sa 20. Maliwanag, sa 20, tignan po natin. Na kanyang ginawa kay Kristo nang ito'y kanyang buhayin mabuli sa mga patay at pinaupo sa kanyang kanan sa sangkalangitan. Ito rin ang pahayag ni Apostol Pablo, Pastor, sa Yes. mga taga-Galasya. Yes. Tingnan niyo po. Galasya 1, painggan po natin mga kaibigan. Tungkol po sa pagkabuhay. Galasya 1 at ang versikulo po ay 1. Yes. Si Pablo na apostol, hindi mula sa mga tao, ni sa pamamagitan man ng tao, kundi sa pamamagitan ni Jesucristo at ng Diyos Ama na siyang sa Kanya'y muling bumuhay. Yes, amen. Meron palang bumuhay doon sa ating Panginoong Jesucristo. Yes. Walang iba kundi ang Diyos Ama. Nang siya po ay pinuhay ng Diyos Ama, siya po ay pinadakila upang maging prinsipe at tagapagligtas, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid. Yes, amen. Ito mga pastor, tinutukoy ito yung nabuhay sa maguli. Yes. Prinsipe at tagapagligtas. Na ito po mga kaibigan, tumutukoy po ito sa future kasi tagapagligtas . Una, niligtas po tayo. Sinugo niya ang kanyang anak, mga kaibigan. Niligtas tayo sa Matthew 1:21. At nang siya po ay muling binuhay, pinadaila siya upang maging tagapagligtas. Pagdating ng araw, mga kaibigan, kasi meron po kasing tatlong klase ng pagliligtas, mga kaibigan. Sa Biblia, tingnan niyo po sa 2 Korinto 1 at ang versikulo po ay 10. Tingnan po natin. Na siyang sa amin ay nagligtas sa gayong lubhang malaking kamatayan at nagliligtas na siya naming inaasahan na siya namang magliligtas pa sa amin. Yes. Kaya nang nabuhay po, mga kaibigan, nang binuhay po ang Panginoong Jesucristo, mga kaibigan at mga kapatid, siya po ay pinadakila upang maging prinsipe at tagapagligtas, mga Yes. kaibigan at mga kapatid. Kaya ang hinihintay po natin, ang Panginoong Jesucristo na ating tagapagligtas, mga kaibigan, Amen. sa kanyang pagpapalit. Amen. So, kaya maliwanag na meron talagang Ama. Yes. Merong anak, merong Ama, sapagkat kung ating i-reject ang Ama at i-reject natin na merong anak,
tayo po ay mabibilang sa mga antikristo. Yes, amen. Hindi kasi pwedeng i-reject ang anak eh. Yes. Kung granting, Brother Aljo, no, sa kaalaman ng marami, sa mga nagsusuri, kung ito ang anak, matapos granting, mayroon silang kinukot na talata na binuhay mismo ni Kristo ang kanyang sarili. Sundan natin. Okay, man. Kung binuhay niya ang kanyang sarili, sino ang Diyos na suma sa kanya? Ayun, maigi mga kaibigan. Kung binuhay ni Kristo yung kanyang sarili, yung Diyos na sumasa kanya, walang iba kundi ito rin ang Ama eh. Yes. Maliwanag po yan mga kaibigan. Maigi basahin natin kung sino po yung Diyos na nasa kanya mga kaibigan at mga kapatid. Tignan po natin sa aklat po ng 1 sa 14 at ang bersikulo po ay 10. Tignan po natin. Ito po ginagamit nila mga kaibigan at mga kapatid. Hindi ka baga nananampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo, hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kanyang mga gawa. So tinutukoy ba nung talata na yan na ang anak ang Ama? Hindi po mga kaibigan. Yung amang tumatahan sa kanya, Yes. yun yung bumuhay na maguli sa kanya. So kung magkakaroon ng tinatawag na distinction, o paano natin madidistinguish yung Ama sa anak? Mayroon ba tayong talata? Pwede ba natin basahin yung 5:26? Maigi, Ng John? may basahin natin mga kaibigan, sabi doon, sapagkat kung paano ang Ama ay may buhay sa kanyang sarili, So may distinction ba yan? Sige, tuloy. meron to. Gayon din namang pinagkalooban niya ang anak Oh, na magkaroon ng buhay sa kanyang sarili. oh. Kung ang anak may buhay sa kanyang sarili, at ang Ama ang nagbigay ng buhay na yan, at ang Ama may buhay sa kanyang sarili, yun ba distinction? O siya pa rin yun? Meron pong pagkakahiwalay yan kasi nga, yung Ama, may buhay sa kanyang sarili. Oh, Yung anak, pinagkalooban ng Ama oh. na magkaroon ng buhay sa kanyang sarili. So problema ba yan, Brother Aljon? Dahil ang anak, bilang sunset, pagdating ng araw, isusuko naman yan eh. Opo mga kaibigan. Ngayon, yung buhay ng anak sa kanyang sarili, mga kaibigan, ito po yung ipang tutubos Yes. sa ating mga kasalanan. Kaya nga, tagapagligtas at tagatubos siya natin, Savior siya eh. Oo, kasi mga kaibigan, maliwanag po yan. Pinapahayag po yan ng 1:1 at ang bersikulo po ay 4. Yes. Tingnan po natin. Nasa kanya ang buhay. At ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Tingnan po natin sa 10. Siya'y nasa sanlibutan at ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya, hindi siya nailala ng sanlibutan. Siya'y naparito sa sariling kanya, siya'y hindi tinanggap ng mga sariling kanya. So ito pala mga kaibigan, yung nasa kanya ang buhay. Yes. At ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao, mga kaibigan at sa ating mga kapatid. Kaya pinagkalooban niya ang anak na magkaroon ng buhay sa kanyang sarili. Bakit pinagkalooban niya yung anak na magkaroon ng buhay sa kanyang sarili? Pakinggan nyo sa aklat ng unang 1:3 at ang bersikulo po ay 16. Tignan po natin mga kaibigan. At dito'y nakikilala natin ang pag-ibig sapagkat kanyang ibinigay ang kanyang buhay sa atin at narapat nating ibigay ang ating buhay dahil sa mga kapatid. Sino ang nagbigay ng buhay, mga kaibigan at mga kapatid? Yes. Ito, Pastor, sino itong buhay na ito? Yes. Yung buhay ba na ito, mga kaibigan, na ibinigay niya ang kanyang sarili? Ito ba yung Ama? Ito Yes. ang ganun tanong, Pastor eh. Yes. Amen. Ito ba yung Ama na ibinigay niya ang kanyang buhay sa kanyang sarili? Oo. Ito ba ay tumutukoy sa Ama? O ito ay tumutukoy sa Anak? Pakinggan niyo mga kaibigan, kung sa Ama ba ito tinutukoy? Yes. O sa Anak ba tinutukoy itong ibinigay yung kanyang buhay, mga kaibigan? Sa aklat po ng Roma, sa 8, tignan po natin mga kaibigan. Dito po sa aklat ng Roma 8, at ang bersikulo po mga kaibigan ay 34. Tignan po natin mga kaibigan. Sino ang hahatol? Si Kristo Jesus na namatay. Yaong nabuhay na maguli sa mga patay, na siyang nasa kanan ng Diyos, na siya naman namamagitan dahil sa inyo. So makikita po natin, si Kristo Pastor, Yes. ito yung namatay, no?
Ngayon, tingnan po natin mga kaibigan. So, sino ba itong ibinigay? Yes. Kasi merong ibinigay mga kaibigan, ibinigay niya ang kanyang buhay dahil sa ating mga kaibigan at sa ating mga kapatid. So, titingnan natin dito sa 32, tingnan po natin, no? Sa 31. Ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, Yes. kundi ibinigay dahil sa atin. Lahat. Bakit naman ibibigay sa atin na walang bayad ang lahat ng mga bagay? Hindi niya ipinagkait Yes. ang kanyang anak na ibinigay sa atin. Kaya maliwanag, mga kaibigan, yung anak ang tinutukoy sa unang 1:3 Yes. na ibinigay niya ang kanyang sarili. Hallelujah. Kasi yung anak nga handog eh. Yes. Mga kaibigan at mga kapatid. Hindi naman yung ama yung kordero eh. Mm. Hindi naman yung ama yung handog. Yes. Amen. Yung handog ng ama, walang iba kundi yung anak. Yes, yes. Ipinaghanda po siya Yes. ng isang katawan pagpasok niya sa sanlibutan. Sino naghanda? O, tingnan po natin sa Gis 5 ng Hebreo. Yes. Tingnan po natin mga kaibigan. Kasi kung siya rin yung ibinigay yung kanyang sarili, lalabas, yung ama, siya ang kordero. Siya ang handog, mga kaibigan. Yes. Ang handog po, mga kaibigan, ay walang iba kundi ang anak. Yes. Tingnan niyo po sa Gis 5. Kaya't pagpasok niya sa sanlibutan, ay sinasabi, ahin at andog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Yes. Meron palang katawan na inihanda ang ama para dito tumahan yung anak, yung Yes. anak ng Diyos, mga Yes. kaibigan at mga kapatid. At yung anak ng Diyos, mga kaibigan, meron po itong sariling buhay Yes. na ipinagkaloob ng ama upang ibigay po, mga kaibigan, sa atin, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya nga, pag sumampalataya ka kay Jesucristo, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan, mga kaibigan at sa ating mga kapatid. Amen. So, Hallelujah. eto mga kaibigan, nung ibinigay niyang anak, ito po yung handog. Hindi naman pwede, pastor, na yung ama siya ang kordero. Mm. Yes. Amen. No, hindi po yan, mga kaibigan. Yung kordero na inihandog, ito po ay walang iba kundi si Kristo, Yes. na nailala ng una. Ngunit ipinahayag na yan eh. Mm. Pakinggan niyo, mga kaibigan. Dito po sa unang Pedro 1:19, sabi dito, kundi ang mahalagang dugo, gaya ng sa orderong walang kapintasan at walang dungis, sa makatwid bagay ang dugo ni Kristo, Yes. na nailala nga ng una bago itinatag ang sanlibutan. Ngunit inihayag sa mga huling panahon dahil sa inyo. Yes. Ito pala, mga kaibigan, Hallelujah. nakilala ng una mula nang itatag ang sanlibutan. Ngunit nahayag na ngayon. Kaya napakahalaga, mga kaibigan, na makilala po natin ito pong anak. Yung anak po ang ipinagkaloob yung kanyang buhay. Hallelujah. Ang anak po yung napako sa krus, hindi po yung ama. Hallelujah. Praise Maliwanag po yan, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid. Merong ama, merong anak. Hindi natin pwede na i-reject yung anak. At hindi rin natin pwede i-reject ang ama. Bakit? Pakinggan niyo po ang pahayag ng mga apostol. Dito po sa unang 1:3, tingnan po natin. Yaong aming nakita at narinig, ay siya rin naming ibinabalita sa inyo, upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, tayo'y may pakikisama sa Ama at sa kanyang anak na si Jesucristo. Yes, amen. Pag sinamahan po natin yung mga apostol, may pakikisama tayo sa Ama at sa kanyang anak na si Jesucristo. Amen. Hallelujah. Dapat kung hindi kasama yung Ama, Oo. dapat kay Jesucristo na lang. Hallelujah. No, mga kaibigan at mga kapatid. Saka doon, Brother Aljon, sa pangalawang Korinto 4:14, kung sino yung bumuhay sa Panginoong Jesucristo, siya rin ang bubuhay sa atin eh. Abo, sa 4:14 ng Sige. ikalawang Korinto. So, maigi, basahin natin. Yun mga po ang kaibigan. ama eh. Sige. Sabi rito ay ganito. Na aming nalaman na ang bumuhay na maguli sa Panginoong Isus Yes.
ay siya ring bubuhay na maguli sa amin. Yes. Nakalakip ni Jesus at ihaharap kaming kasama ninyo. Walang kontrahan. Maliwanag Yes. na yung bumuhay sa ating Panginoong Hesus. Siya rin. Siya rin po mga kaibigan ang bubuhay sa atin. Kasi ang Diyos talaga siya ang lumikha sa atin. Pag tayo namatay, siya rin po ang bubuhay sa atin mga kaibigan. Yung bumuhay sa ating Panginoong Jesucristo, siya rin po ang bumuhay sa atin. Baka sabihin na naman nila, walang talata sa Biblia. Sabihin na naman ninyo, kulto kami. Lahat po ng sinasabi namin may talata mas kulto, yung mga ngaral, walang talata sa Biblia. Yes, amen. Puro dakdak at pamimersonal. Ayan po ang problema mga kaibigan. Kaya nga, Tapos, pag hinamon ng debate, ayaw. Kaya nga mga kaibigan, bago kami nag-umpisa, pinapahayag namin sa inyo na kung meron kayong Bible, pwede nyo po kaming sundan kung nakasulat ba yung sinasabi namin. Kasi Yes. mahirap naman kung magkukwento kami sa inyo, hindi nakasulat. Mga Hallelujah. kaibigan at mga kapatid. Ngayon po, balik po tayo sa ating topic. Hallelujah. Merong ama, merong anak. Anong ginawa ng ama sa anak? Tingnan nyo mga kaibigan sa unang 1:4 at ang versikulo po ay 14. At nakita natin at sinasaksihan na sinugo ng ama ang anak upang maging tagapagligtas ng sanlibutan. Yes. Maliwanag na sinugo ng ama ang anak. Yes. Hindi naman nakalagay rito, sinugo ng ama, Yes. yung ama. Yung anak ba na sinugo ng ama, kinikilala ba ng anak yung pagkasugo sa kanya, Brother Aljon? Opo mga kaibigan. Bakit maraming nagsasabi na tinatanggihan nila yan kasi sarili ng ama sinugo niya? Hindi pwede yung mga kaibigan. Pinakikilala ng Oh. anak na siya ay sinugo ng ama. Hindi Yes. nga ito tinatanggi. Yes. 8:42 ng 1. Pakinggan nyo mga kaibigan. Tinatanggi ba ni Jesus na siya ay sinugo ng ama? 8:42. Tingnan po natin Yes. mga kaibigan at mga kapatid. Sinabi sa kanila ni Jesus, kung ang Diyos ang inyong ama, ay inyong iibigin ako. Sapagkat ako'y nagmula at nanggaling sa Diyos, sapagkat hindi ako naparito sa aking sarili, Yes. kundi sinugo niya ako. Okay. Brother Aljon, isa pang tanong. Yung sinabi ng Panginoong Jesucristo, sinugo niya ako. Ang nagsugo sa kanya, yung kanyang ama. Yung kanya bang ama, may mababasa tayo na kanyang Diyos din? Opo mga kaibigan, yung kanyang ama na nagsugo sa kanya, may mababasa po tayo na yung ama na nagsugo sa kanya, Yes. yun din ay kanyang Diyos. Yun ang dapat sambahin kung mayroon. Babasahin natin. Sa 20:17 ng 1, tingnan nyo mga kaibigan at mga kapatid. At sinabi sa kanya ni Jesus, huwag mo akong hipuin sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa Ama. Ngunit pumaroon ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking Ama. Yung Ama na ito ay Yes. nagsugo sa kanya. Amen. At inyong Ama at aking Diyos at inyong Diyos. Yan ang, sige, paliwanag. Ito maliwanag mga Hallelujah. kaibigan. Yung amang nagsugo sa kanya, ito yung pinakikilala niyang nag-iisang Diyos na tunay. Yes, amen. Babalikan natin ang 17:3 ng 1, sabi rin ni Kristo ay ganito. Mas paniniwalaan natin yan kaysa sa mga ibang nagpapahayag eh. At ito ang buhay na wala hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Yes. At siyang iyong sinugo sa makabid bagay si Jesucristo. Sa 6, painggan niyo mga kaibigan sa 8, sapagkat ang mga salitang sa akin ay ibinigay ko sa kanila at kanilang tinanggap at nangakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Yes. Yung mga oneness ayaw maniwala Oh. na yung anak sinugo ng ama. Yes. No? Ang paniniwala ng oneness, Oh. yung anak na sinugo, yung pa rin yung ama. Baka yun ang kulto. Yun talaga ang kulto. Hindi Hallelujah. una-una, wala sa Biblia yun. No? Pinaparatangan kanilang kulto, no? Pero yung mga talatang ginagamit mo, ay hindi nila, sabi nila, hindi daw tayo nag-aral ng hermeneutics. Pero yung mga talatang ibinibigay, mga kapatid, napakaliwanag. No? Kaya ang mga nakikinig, no, may sarili silang kaalaman, sila ang maghusga. Tingnan po natin mga kaibigan, no? Okay. Sa 10:40 ng Mateo. Ang tumatanggap sa inyo ay ako ang tinatanggap. Sabi ng Panginoong Hesus sa mga Yes. apostol.
Ang tumatanggap sa akin ay tinatanggap ang nagsugo sa akin. Kita mo? Ito nga anak, hindi nila matanggap eh. Mm. Hallelujah. Paano nyo matatanggap mga oneness, yung anak, Mm. kung yung anak nga, hindi nyo, paano nyo matatanggap yung ama, kung yung anak ng sinugo, hindi nyo matanggap. Yes. Hallelujah. Kaibigan mga kapatid, tinatanggihan niyo yung anak ginagawa yung ama. Mm. Pinapatanggap nga ng Biblia, pinapatanggap yung anak, Oh. pinapatanggap yung ama. Okay. So, ipinapatanggap ng oneness na ang anak, yun din ang ama. Yun ang problema. At walang mabasa sa Biblia na Yes. gano'n. Nung ipinako ang anak sa krus, ang ipinapatanggap nila, ang namatay, hindi yung nakapako, hindi yung anak, kundi sino ang namatay? Namatay daw yung ama. Oh. So yan ang problema. Kung namatay yung ama, sino bumuhay sa ama? Lalabas dalawa yung ama. Mm. Isang amang namatay, isang amang bumuhay doon sa amang napako sa krus. Hallelujah. Yun ang magiging problema. Kaya maraming antikristo eh. Oh. Paparatangan tayo na tayo antikristo. Sino ba ang tumatanggi sa anak? Yes. Di ba kayo ang tumatanggi sa anak dahil yung anak ginagawa yung ama? Yes. Pakinggan yung mga kaibigan. Dapat bang tanggihan yung anak? Pakinggan yung mga kaibigan at pag tinanggihan nyo yung anak, ang Diyos po ay hindi sumasa inyo. Yes. 2:22 ng unang 1. Sino ang sinungaling? Kundi ang tumatanggi na si Jesus ay siyang Kristo. Ito ang Antikristo sa makatuwid ang tumatanggi sa ama at sa anak. Sa 23, ang sino mang tumatanggi sa anak ay hindi sumasa kanya ang ama. Ang nagpapahayag sa anak ay sumasa kanya naman ang ama. Yes. Pinapahayag niyo ba Amen. yung anak? Mm. O yung anak ginagawa niyong ama? Oh. Ginagawa nilang ama, tapos yung ama, opisina na lang. O yun nagiging problema. Kaya nga sabi ni Juan, ang tumatanggi sa anak ay hindi sumasa kanya ang ama. Hallelujah. Yung anak nga hindi nyo matanggap eh. Yung ama ba kaya? Praise God. Oh? Mag-review po tayo. Mahirap tanggapin yung nagsugo, ngunit yun yung sinugo niya, hindi nyo matanggap. Yes. Paano Hallelujah. nyo matatanggap yung nagsugo? Yung sinugo nga, hindi nyo matanggap, yung nagsugo pa kaya tatanggapin ninyo. Hallelujah. Nire-reject ninyo, sinugo nga yung anak eh. Yung anak naman ginagawa ninyong ama. Yes. Eh, Hallelujah. nagiging problema mga kaibigan. Para lumalabas daw, Mm. yung ama naging anak. Mm. Kung yung ama pala naging anak, bakit ba tumatawag pang ama sa langit? Oh. At sino yung napako? Ang ama o anak? Sabihin nila, yung anak. Mm. Yung problema mga kaibigan, mga kapatid, no? Pag naipit kayo, sabihin niyo dual nature. Mm. So yan po nagiging problema mga kaibigan. May ama, merong anak, mga kaibigan. Ngayon, anong katunayan na may anak? Pakinggan nyo sa ikalawang 1. Tingnan po natin mga kaibigan sa 3. Ito ang sabi, sumaatin nawa ang biyaya, awa, at kapayapaang mula sa Diyos Ama at kay Yesu Kristo, anak ng Ama, sa katotohanan at sa pag-ibig. Grace be with you, mercy and peace from God the Father and from the Lord Jesus Christ, the Son of the Father, in truth and love. Yes, amen. Yung anak na yan ang nagkatawang tao. Opo mga kaibigan. At yung anak na ito, yung kanyang sarili, ito yung kanyang ibinigay. Yes. Kasi pag sinabi niyo yung ama yung nagkatawang tao, lalabas, yung ama ang kordero. Yes. At yung ama, yung pumasok doon sa sinapupunan, ni Maria. Yun po magiging problema mga kaibigan. Mahirap po yan mga kaibigan. Gagawin niyo yung ama kordero. Di ba parang ngayon, baka mga kapatid, no? Yung paratang ninyo, babalik sa inyo. Ihahandog ninyo yung ama yung ginawa niyong handog. Yes. At yung programang ito, no, si Brother Aljon Guevara, hindi lang din naman ito pinanganak hapon lang. Para paratangan ng, kaso lang, ang ating kapatid, si Brother Aljon, dahil membro ito ng Philippines Debater Association, so, baliwala sa kanya yung mga paratang, no? So, sa kanya, nagpapaliwanag siya, verse by verse. Brother Aljon, mapapatunayan mo ba sa mga nakikinig o sa mga bago ngayon na ang anak nagkatawang tao? Maigi mga kaibigan. Kasi sabi nila, Yes. yung ama ang nagkatawang tao. Kapag hinahanapan po ng talata, strawman daw. Oh. No, gumagawa lang daw tayo ng lusot. Oo. Saan mo nga basa sa Bible na yung ama nagkatawang tao? Oh. No? Kasi pag sinabi niyo yung ama nagkatawang tao, magaling pa kayo sa nakasulat. Yes. Amen. Ganon sila. Naging, sino paniniwalaan namin? Kayo
na sinasabi niyo ang managkatawang tao? Eh, galing na tayo dyan eh. O yung nakasulat sa Yes, Biblia? yung nakasulat. O maigi, tingnan niyo mga kaibigan. Sino ba mga kaibigan ang nag-anyong laman? Yes. Tingnan natin. Hindi naman yung ama ang nag-anyong laman eh. Sa 8:3 ng Roma, babasahin natin muli, tingnan niyo po mga kaibigan at mga kapatid. Anong pahayag ng banal na kasulatan? Sapagkat ang hindi magawa ng kautusan na mahina sa pagsusugo sa kanyang sariling anak na nag-anyong lamang salarin at dahil sa kasalanan ay hinatulan ng Diyos sa laman ang kasalanan. Tamo? Yung sinugo ng Diyos ang kanyang sariling anak. Sabihin yung anak na ito, sariling anak, galing mismo sa kanya ito eh. Amen. Kanyang sariling anak, nag-anyong lamang salarin. Bakit? Dahil anak siya, siya naman ay nakibahagi sa mga ito, siya nakibahagi sa laman at dugo, 2:14 ng Hebreo. Mga kaibigan at sa ating mga kapatid. Para Hallelujah. matubos po tayo, mga kaibigan. Ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Hallelujah. No, ibinigay niya Yes. kanyang bugtong na anak, tapos siya rin pala yung anak. Amen. At mismo ang Diablo, kilala siya eh, kung sino siya. Opo, mga kaibigan. Ano ba tawag ng Diablo? Kasi nakita ng mga Diablo, si Kristo dumarating eh. Siya ba ama? O tingnan nyo mga kaibigan, sa aklat po ng Marcos, anong pagpapahayag Yes. ng banal na kasulatan sa 3:11, tingnan natin, nang nakita si Jesus ng mga karumal-dumal na espiritu. So bago mo basahin, may yung isang pastor kasi ang paratang nila sa atin, pero isang pastor na masahol pa raw tayo sa Diablo. Dahil hindi daw natin kilala kung sino ang Panginoong Jesucristo. Problema, kasi hindi niya kilala si Kristo. Yes, amen. No? Hindi daw tayo nagbabasa ng Biblia, eh ngayon, babasahan O, mo. tingnan natin, no? Basahin natin. Ano ba yung pagkakilala Yes. ng karumal-dumal na espiritu kay Jesus? Yes. Kasi ito nakikilala niya si Jesus mula ng una eh. Amen. Painggan nyo sa 3:11. Ang mga karumal-dumal na espiritu, pagkakita sa kanya, ay nangagpatira pa sa kanyang harapan, na nagsisigaw, na nagsasabi, ikaw ang anak ng Diyos. Tama? Sabi nga ng Diablo mga kaibigan kay Jesus, ikaw ay anak ng Diyos. Baka mali, baka ikaw ang ama. Ano ba? Dagdagan pa natin, Pastor. Sige, sige. No? Ito rin sa Marcos, Kapitulo 5, at ang versikulo po ay 4. Hindi mo sarili yan ha, binabasa mo. Ito, Marcos Kapitulo 5, versikulo 4, sapagkat madalas na siya ay ginapos, ang mga damal at ang mga tanikala, ay pinagpapalig-palig niya ang mga tanikala, at pinagbabali-bali ang mga damal, at walang taong may lakas na makasupil sa kanya. At palaging sa gabi't araw ay nagsisigaw sa mga libingan at sa mga kabundukan ay sinusugatan ang sarili ng mga bato. At pagkatanaw niya sa malayo kay Jesus, Yes. natanaw niya yung si Jesus sa malayo, Yes. ay tumakbo at siya'y kanyang sinabi, at nagsisigaw ng malakas na tinig na kanyang sinasabi, anong pakialam ko sa iyo, Jesus, na ikaw anak ng kataas-taasan? Ita'y pinamamanigang alang-alang sa Diyos na huwag mo akong pahirapan. Anak ng? Anak ng Diyos. Paliwanag po yan, mga kaibigan. Anak ng taas. No? Meron pang katalata na sabi ng karumal-dumal na espiritu, Yes. Jesus, nakikilala kita. Yes. Ikaw ang anak ng kataas-taasan. Hallelujah. Ang Diablo, kilala si Jesus eh. Bakit? Mga kaibigan at mga kapatid. Dati itong mga anghel eh. Yes, amen. Nakikilala na nila si Jesus, malayo pa lang, nakikita na nila si Jesus. Amen. Kaya nga yung pagtukso ng Diablo doon kay Kristo, doon sa ilang, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin ang batong ito'y gawin mong tinapay. Hindi naman sinabi ng Diablo, kung ikaw ang Diyos, ikaw yung Ama, gawin mong tinapay yung batong ito. Yes. Hindi naman eh. At tingnan nga natin, Yes. mga kaibigan, kung paano panunukso ng Diablo kay Jesus. At kung paano pandaraya nila dyan sa talata na yan. Mateo 4 at ang versikulo po ay 4. Tingnan Yes. natin. Datapwat siya'y sumagot sa 3. Ang malnukso ay dumating at nagsabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay ipag-utos mo ang mga badong ito'y maging mga tinapay. Sino ang kinudukso? Walang iba kundi si Jesus. Ang panukso sa kanya ng Diablo, kung ikaw ang anak ng Diyos, yung mga bato itong, gawin mo tinapay. Hindi naman sinabi ng Diablo, kung ikaw ang Diyos, yung batong ito, gawin mo tinapay. Ayun po, kahulugan nila dyan. Tuloy mo basa. Tuloy natin mga kaibigan.
ay ganito. Tatapos siya'y sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Yes. Ang ginamit kasi rito, nasusulat, Mm. na hindi lamang ang tao ay nabubuhay sa tinapay, yan po ay nakasulat mga kaibigan sa Deuteronomio Kapitulo 8 at ang bersikulo po ay 3. Yes. Ang ginamit po sa kanya ng Panginoong Isus, yung nasusulat, Yes. mga kaibigan. Kaya nga ang Diablo, gumagamit din siya Mhm. ng nasusulat. Tingnan natin kung paano katuso ang Diablo mga Yeah. kaibigan. Mga nasusulat din ginagamit ng Diablo eh. Mainggan nyo mga kaibigan. Na magagay niya siya ng Diablo sa bayang banal at inilagay siya sa taluktok ng templo. At sa kanya'y sinabi, sabi ng Diablo, Yes. kung ikaw ang anak ng Diyos, ay magpatihulog ka. Sapagkat nasusulat, siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo at aalalayan ka ng kanyang mga kamay, baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato. Yes. Galing ba sa Diablo yung sinasabi niya? O nagkukog din ang Diablo sa nasusulat? Yes. Nasusulat. So, mga kaibigan, yan. nasusulat din eh. Aalalayan ka ng mga anghel, baka ikaw ay madapa ng iyong mga paa sa isang bato. Yes. Eh, ginagamit ng Diablo, nasusulat. Hmm. Kaya si Kristo, gumagamit din siya ng nasusulat, Yes. mga kaibigan. At ang inutukso ko, kung siya ba ay anak ng Diyos. Yes. Hindi kung siya yung Diyos. Pinamalinig yung talata, nakasulat na nga eh. Kahit pabasa nyo sa grade 1 to eh. Hallelujah. Napakalinaw, anak ng Diyos nakalagay dito eh. Yes. So, Hallelujah. yan ang pandarayan nila. Yes. Yung anak ng Diyos, nalagay nila rito, Diyos daw. Oh, magaling daw sila kasi sermon notics eh. Alain mo mga kaibigan, yan pa yung nag-aaral ng Bible School eh. Babasa lang tayo ng Biblia eh. Iba pa natin yung interpretasyon ng Biblia. Ang ama daw ang tinutukso. Binabago natin yung nakasulat sa Biblia. Yan po, mahirap. Sino ngayon ang kulto? Yung nagbabago ng nakasulat? O yung binabasa lang yung nakasulat sa Biblia? Hallelujah. No? Abangan nyo, may nakatakdakang debate. Maigi mga kaibigan kasi sa September 7, meron Oo. tayong debating magaganap. Ito po mga kaibigan, personal po itong debate. Mhm. Isa itong bishop mga kaibigan. Pero baka umatras. Hindi natin alam mga kaibigan mga ate. So, kaya maliwanag na merong ama at meron pong anak. Hindi naman totoo na yung ama naging anak. Okay? Yung anak ba, forever na yon? Eternal son ba yon? Kasi ang gagawin nila, Yes. yung ama naging anak Mm. at yung anak naman magiging ama. Mm. Kalain mo mga kaibigan, tingnan nga natin. Mawawala nga yung anak eh. Bakit mo gagawing ama? Maigi, Pastor. Maaan natin to eh. No? Yes. Kailangan bigyan natin to ng hostisya, no? Yes. Yung umakyat ba si Oh. Kristo sa langit? Oh. Ama na ba siya? Kasi sabi nila, Oh. ama na raw si Kristo nang umakyat sa langit. Mm. O, iba-iba sila ng paliwanag dyan. Ngayon, takbuhan na naman sila, hit and run. O, tingnan natin. Nakakahiya sa mga kapatiran ninyo. Kung ako mga kapatiran, mag-aaral kayo mga kapatid. Huwag kayong manatili. Ang Diyos, hindi Diyos ng kaguluhan. Napakagulong mga paliwanag. Tingnan mo, Pastor, no? Nandito si Kristo sa lupa, Yes. anak daw. Mm. Nang umakyat daw sa langit, Ano na? abay, ama na raw. Oh. Aba, lalabas. Aakyat niya sa ama, dalawa na yung ama. Yes. At saka yung sinabi mo na ang Diyos hindi nagbabago, ginagawa nilang pabago-bago. O, yan ang problema. Ngayon, mga kaibigan, kung umakyat si Kristo na ama, Mm. at meron siyang amang aakyatan, ilan na ngayon ng ama ng oneness? Mm. Oh. Dalawa na. Ngayon, tanungin natin, sa pagbabalik ba ni Kristo, mga kaibigan, ama ba siya? Mm. O may higit, tingnan natin. Yung iniintay ba natin, ama ba? Unang Thessalonica 1:10. Tingnan Yes. yung sagot ni Apostol Pablo. Ama ba ang iniintay natin? O anak ang hinihintay natin sa unang Hallelujah. Thessalonica? 1, at ang bersikulo po ay 10. Maigi mga kaibigan, maglagay kayo ng talata para may ebidensya 1:10. Yes. At upang hintayin ang kanyang anak mula sa langit na kanyang ibinangon sa mga patay, si Jesus nga na nagligtas sa atin mula sa galit na darating. Ito pala mga kaibigan, ang iniintay pala natin, yung kanyang anak. Ay, paano yun? Ama na, anong umakyat? Anak na naman pagbalik. O pagbalik, anak na naman. So, hindi na, pwede baka nag-incarnation na naman sa inyo. Hallelujah. Yan po ang nagiging problema. Meron po tayong iniintay. Yung iniintay natin yung anak, kaya nga, nahintahin niyaong mapalad na pag-asa at pagpapakita ng kalwalatian. Yes. Yung magpapakita, Pastor, yung kalwalatian. Amen.
kalwalatian ng dakilang Diyos Eh, nasaan ba yung kalwalatian ng dakilang Diyos? at tagapagligtas na si Yesu Cristo. Nasaan ba yun? Yun, mga kaibigan. Nasaan ba yung kalwalatian ng Diyos sa kanyang pagparito? Yes. Pakinggan niyo po sa aklat po ng 2 Korinto sa 4 at ang bersikulo po ay 6. Ito, hindi ito napapansin ng iba. Yes. Tingnan niyo po, mga Saka, kaibigan. buti na lang si Pablo nandyan eh. Yamang ang Diyos ang nagsabi, Mm. magningning ang ilaw sa kadiliman, na siya nagnininging sa aming mga puso upang magbigay ng liwanag ng pagkakilala sa kalwalatian ng Diyos sa mukha ni Yesu Cristo. Kita mo? Hindi kontra yung dito, dos Maliwanag niya mga kaibigan. Sino ba itong Diyos na ito? Na yung anak ay paparito sa kanyang kalwalatian. Hallelujah. 16:26 ng Mateo. Pakinggan niyo mga kaibigan sa ating mga kapatid ay ganito. Sapagkat, sa 27, sapagkat ang anak ng tao ay pariritong nasa kalwalhatian ng kanyang ama kasama ang kanyang mga anghel. Yes. Kaya mga kaibigan, pagbalik po ni Kristo, makikita po natin ang kalwalhatian ng dakilang Diyos. Amen. At yung kalwalhatian ng dakilang Diyos, nasa mukha ni Kristo. Yes. Yan ba'y tinuturo ng Juanes? Hindi po, hindi naman niya tuturo ito eh. Yes. 2-in-1 yan, mga yan. Ayun ang problema mga kaibigan. No? Minsan, pagka sinabi mo, saan mo mababasa na yung ama ng katawang tao? Yeah. Aba, hindi rin tayo marunong sa hermeneutics. Oh, hallelujah. Kailan ba nagkamali yung tanong? Saan mo mababasa? Di ba lumabas sa bibig ninyo ang ama ng katawang tao? At urano, mahanap ako ng mustisya. Saan mo mababasa sa Biblia? Yes. Na yung amay nagkatawang tao. Dumadagdag kayo sa Biblia. Yes. No? Mga kasinungalingan yan. Yan ang problema. Yung ama raw ay nagkatawang tao. Mababasa sa Biblia. Ang katawang tao ang verbo eh. Mahirap ba paniwalaan nyo? Tapos yung verbo ginawang ama. Eh, nagka-loko-loko na. Yan naging problema mga kaibigan at mga kapatid. Yung verbo ginawa ninyong ama. No? Hallelujah. Yung verbo pala, yung ama na nagkatawang tao, bakit yung verbong ama tumatawag doon sa isang ama na hindi verbo? Yes. Hallelujah. Yan ang mangyayari mga kaibigan. Lalabas, isang verbong ama at isang ama. Yun kaya ba talaga ang plano ng Diyos? Yan yung problema mga kaibigan. Meron po talagang plano ang Diyos eh. Hindi pala itatatag ang sanlibutan. Sinira po nila yung plano ng Diyos. Meron nang nakatalaga, Pastor. Yes. Para magligtas sa ating mga kaluluwa. Hallelujah. Pakinggan nyo sino ito nakatalaga, mga kaibigan. Sa 2:8 ng unang Korinto, ito hindi nakilala ang sanlibutan. Yes. Pakinggan nyo mga kaibigan. Sa 2:8, sabi rito sa 7, kundi sinasalita namin ang karunungan ng Diyos sa iwaga, yaong karunungan na itinalaga ng Diyos bago nilalang ang sanlibutan sa ikaluluwalhati natin, na hindi napagkilala ng sinumang pinuno sa sanlibutan, sapagkat kung nakilala sana nila'y dising hindi ipinako ang Panginoon ng kalwalhatian. Yes. Ito palang karunungan ng Diyos Yes. na kanyang itinalaga bago itinatag ng sanlibutan, hindi po ito napakilala ng sanlibutan. Yes. Sino ba ito? Karunungan ng Diyos. 1:24 ng unang Korinto, pakinggan niyo kung sino to. Ngunit sa kanila na mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at karunungan ng Diyos. Sa 30, tatapwa sa kanya kayo nasa kay Kristo Jesus, nasa atin ay ginawang karunungan mula sa Diyos. Yes. Sa katwiran, sa kabanalan, at sa katukusan. Thank you, Lord. Ito pala si Kristo, ang karunungan ng Diyos na itinalaga bago ang sanlibutan. Sa makatwid, yan ang verbo. Yan ang mga logos. kaibigan. Kasi itong Kristo na ito, Pastor, ito yung hiwaga ng Diyos Yes. na natago sa mahabang panahon. Hindi ito nakilala ng mga propeta. Mga kaibigan, kaya mapalad po tayo, sabi ni Pablo sa Colosas 1:25, sabi niya ay ganito, na ako'y ginawang ministro nito ayon sa pamamahala na mula sa Diyos na ibinigay sa akin para sa inyo upang maipahayag ang salita ng Diyos. Yes. Maging ang hiwaga na inilihim sa lahat ng panahon at lahi. Amen. Tatapwat ngayon ipinahayag na sa kanyang mga banal. Nasa kanya'y minagaling ng Diyos na ipakilala kung ano ang mga kayamanan ng kalwalhatian ng hiwagang ito
sa gitna ng mga hintil, na ito'y si Kristo na nasa inyo, na pag-asa ninyo Yes. sa kalwalatian. Yes, amen. Ito pala'y